Ngayon no, mga bossing, maghapon tayong nasa social media, maghapon tayong tumitipa ng cellphone natin, ganun, scroll ng scroll na ano ko to, nadaanan ko ito, mga kababayan. Kilala nyo si Florin Hilbay, yung tumakbo ho, no? Yung attorney na tumakbo ho, mga boss chipamo sir, sa slate ng mga kakamping. Meron akong, binasa ko lang dito, no? Mabilisan. At mukhang ang sinasabi niya dito, maaari, pwede, at posible na baguhin ni Robin Padilla, ni Ombudsman Remulla. No? Sabi dito, Florin Hilbay, no? If it is true, as Ombudsman Remulla asserts that the cases against Senator Joel Villanueva were dismissed by former Ombudsman Martires in secret, no? Di naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Ibig sabihin, nandun lang, nasa cabinet lang. No? Hindi nilabas. Walang nakakaalam. Kumbaga parang, hindi pa sigurado to, hindi pa sure to. Dito muna yan. No? Diyan muna yan. Huwag mo nang ilabas. So baka may ganon. No? Hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Pati nga yung mga mamamahayag wala. Then Ombudsman Remulla should treat such order as mere internal memo. Kumbaga memo lang daw sa loob, subject to his reconsideration or reversal. Naku po. Should treat such order as mere internal memo lang. Eto, memorandum dito sa loob-loob lang, no? Nasa sa iyo na, Boying Remulla, napapalit. Kung i-reconsider mo to, i-reverse mo. Mukhang pwede. The order of former Ombudsman Carpio Morales dismissing Senator Villanueva for the PDAP scam was public act. Lahat tayo alam na. So, i-type nyo nga ho. Joel Villanueva, 2016. Lalabas yan No, sa YouTube nyo na lang, sa Facebook nyo na lang. Lalabas ho, mga kababayan Pero yung kay yung dismissal, mga bossing, tawag dito, yung kay Martires, pati yung mismong bagong ombudsman nagulat Kaya nasabi niya na secret na secret na kumbaga dismissal Di ba? The order of former Ombudsman Carpio Morales dismissing Senator Villar for the PDAP scam was a public act. Former Ombudsman Martires had no authority to reverse that decision in secret. Dapat alam nating lahat yun. At isa pa, sa pinagtataka ko nga ho, mga kababayan, kapag ka ikaw, na-dismiss yung kaso ko. Uy, sabi sa akin, guilty ako nung 2016. Ngayon, 2019. Eto, sinasabi, napatunayan na hindi ako guilty. Paparty ako. No, maghahanda ako. Iimbitahan ko lahat ng mga kamag-anak ko at magpapapress ko na ko. Kasi syempre, si Villanueva, guilty nung 2016 yan. Gusto kong mabura sa isip nyo yung lahat. No, magpapapress ko na ako. Ikakalat ko ito. Ganyan, hanggat maaari nga. Siguro kung ako, sa akin pa yun ididikit ko sa mukha kong ganyan, yan, dismiss na po ako. Di ba? Pero wala tayong nakikitang ganun. So kaya, talagang mas matimbang dito yung secret nga na desisyon. Di po ba? Baka nahihiya lang, boss, sabi ni Aviator. Naku, hindi. Parang yun yata yung hindi mo dapat ikahiya Di ba? Sabi ni Bienvenido Manga. Manga ba yan, sir? O manga? Pasensya na ho kung mali yung basa ko. May pananagutan ba si Martires dito? Mukha ho. No? Posible ho. Sabi nga nung iba mukhang kinakailangan hanapan o tingnan natin na yung salin ni Martires. Yan yung sinasabi ng iba Thereby, depriving the public or any interested party
from questioning his decision before the Supreme Court. Correct naman ho. No? Siyempre, si Conchita Carpio, sasabihin, bakit mo inano? Bakit mo ginanyan? Ba't mo dinismiss si Villanueva? O bakit mo sinabi mong hindi na guilty si Villanueva? Siyempre, siya yung nag-dismiss kay Villanueva para ma-dismiss sa Kongreso no? At hindi na makatakbo bilang senador. Yan, ang unang-una magtatanong, ano ang nakita mo? Bakit ganun? So ngayon, kung nakatago lang at hindi pinapakita at sikreto nila, tayong mga mamamayang Pilipino, dinideprive nga nila na paano tayo magtatanong? Paano natin matatanong o paano natin tatanungin yung mga yan kung ano ang naging basihan nung pag-reverse nila. No, nung pag-acquit nila kay Joel. Hindi ho kaya yun yung iniiwasan nila na matanong sila about doon sa dismissa, about doon sa pag-acquit kay Villanueva. Tsaka ang tanong ko pong isa parang September 15 ho yata, mga kababayan. September 15, nung humingi si Joel Villanueva ng kopya, no, sa ombudsman na siya ay acquit, na wala nang nakapending na kaso. Bago pumasok yung bagong ombudsman. Hindi kaya inisip nila na posibleng halongkatin ito ni Ombudsman Remulla, kaya Martires, bigyan mo ko ng kopya bago ka mawala sa pagiging ombudsman mo. No? Nagtatanong lang ho tayo. Mukhang tiyempo yung mga kaganapan. Sabi ni Amoritan Beltran, si Villanueva pa ang ingay niyan, hindi pwedeng di niya isa publiko yung 2016 na absuelto siya para linisin ang pangalan niya. Yun din mga kababayan. Sabi ni JCAS, midnight transaction yan, Boss Mark. Diba? Si Villanueva nga ho, mga bossing, hindi pa siya napapangalanan Nagsasalita na ho yan Ito pa kaya ho, na acquitted siya, na wala ng mga pending na kaso. Iingay niya yan. Bakit to? Kasi yung 2016, maaari, posibleng makaapekto pa sa bawat oras na siya ay kakandidato. Di ba? Ganun ho yun mga kababayan Kapag ka-eleksyon, eleksyon, kakandidato ka, batuhan ng putik yan. Di ba? Batuhan ng putik yan. Oy, si Villanueva, ito, ganito, noong 2016, dinismiss siya ni Conchita Carpio. Ganon, di ba? Kasi ganito, dahil sa PDAP, etc., etc. Ngayon, ay hindi po, no? Nung 2019 po, tingnan nyo po yung balita, tingnan nyo po yung mga ganito, ganyan. Ako po ay dyan, acquitted na at wala na po akong pending na kahit anong kaso. Makakatulong sa kanya yung lahat. Bakit parang parang tahimik. Parang yung dating si Mark Villar ang tahimik. Mukhang na, si Joel Villanueva ang tahimik dito. Sa dapat, ipinagse-celebrate to. Papalit yun pa ako kung ako yan Di ba? Therefore, Ombudsman Remulla can treat the secret memo as having had no effect. No? And can proceed with his intention to request the Senate to enforce the original order of dismissal. Malamang pinag-aaralan to nila Ombudsman Remulla ho, mga kababayan. Ano? Naintindihan ko Pinaliwanag mo nga naintindihan ko mga kababayan Kumbaga, nung siya ay hinatulan na guilty, nakapubliko. Nalalaman nating lahat. Pero nung acquitted na, wala nang pending na kaso, napakatahimik. Walang makapagtanong. Kumbaga parang insertion. Parang insertion mga kababayan. I-insert ko na lang to pagkatapos ng BICAM. At least kasi sa BICAM, gigisahin pa yan At least kapag katapos na, insert mo na lang yan. Wala na magtatanong dyan kung ano o whatever, etc., etc.
Yun siguro ang iniiwasan. Yung matanong ho, mga bossing. Ngayon, oh,